Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago po tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang tanong ni ang ating content mula sa katanungan ni JC Ambal. Sabi niya, Sir, tanong ako, alin ang matagal masira sa pistol, yung may hammer o striker? So, parang medyo mahirap sagutin ito pero bibigyan lang natin ng linaw. Maring hindi tayo magkasundo, pero lilinawin ko lang at bigyan natin ng kasagutan. So bago yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong paglalike at pag-share ng ating mga video dahil nakakatulong kayo para dumami ating mga subscribers, at maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil katulong kayo para madagdagan yung ating revenues. Dahil ako'y gumawa ng YouTube channel para sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan, anak ng mga single parent, na ang ating kita ng YouTube ay para sa kanila. Kaya maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads. At maraming salamat din doon sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message lamang po kayo dyan kung kayo ay may paabot na tulong sa ating mga beneficiary para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel. Kaya maraming salamat kay Sir Noli P. America ng Virginia, USA sa regular na pagtulong sa ating mga beneficiaries. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, so ayan, at sa katanungan ni JC Ambal, tanong ko lang, alin ang matagal masira sa pistol, yung may hammer o striker? Wala kang sinabing brand. Para bang kung sasabong ay alin ang mas magaling, pula o puti? Wala kang sinabing brand eh. Pero sasagutin din natin yan sa ating in general. So, sa aking experience, ang may hammer at walang hammer, mas simple ang walang hammer. Kasi nga, simple inalis na yung hammer eh. Ibig sabihin, wala ka nang masisirang hammer. O kagaya nito, may nasirang hammer. O, ay di, nakakalamang ng striker. Walang hammer eh. Okay. Pero, may nasisira din namang striker. Pero, ito ay pinaka-firing pin na. Firing pin. Ay may firing pin na naman ang may firing pin din naman ang hammer. O so, di, tabla na. Nakakalamang. So, para sa akin, sa mga minor parts, kung titingnan natin, less ang pyesa ng striker. Konti ang pyesa. Ibig sabihin, pag konti ang pyesa, konti ang masisira. Okay? At mga minor lang. Hindi ako magbabanggit na ng kasi wala naman binanggit na brandy. Ang kalimitang nasisira ng aming mga striker ay itong trigger return spring na puputol ito. Which napakadali naman palitan o napakadaling remedyohan. Ang ginagawa ko lang dyan, pag nasira, yung sunod na coil ay ibabangon ko lang at gagawin kong ganun. So nabawasan lang ng isang coil. So ganun lang ang ginagawa ko sa mga striker namin. So ano pang madaling masira sa at saka ang ito pang madaling masira, itong slide stop, yung kanyang spring slide stop, yun lang ang madaling masira sa slide sa aming mga striker. So, pero meron kaming isang striker na hindi rin tumagal. May locking block kasi siya. Ang nangyari, yung locking block niya ay nababasag. So pag nabasag yung locking block niya, ay wala na. Garahe na. Unless na may pamalit ka ng locking block. Siyempre iba ang tigas ng original. Pwede namang mag-fabricate ng locking block na yun. Wala ka dito nun eh. So, pwedeng mag-fabricate pero hindi sintibay ng original. So, yun ang conforme yan sa brand ng baril. Parehong matibay yan para sa akin. Parehong matibay. Kasi
ang kamukha nitong merong dehammer na madaling masira yung kanyang slide stop. Ganyan. Hindi pare-pareho ang mga baril eh. Hindi man pare-pareho. So, para sa akin yan, pareho yung matibay. Depende yan sa brand. Dapat, kung may ikinumpira kang parehong brand, pwede nating masagot yun ng direkta. Kasi, kumbaga may brand eh. Walang brand kasi. So, yun lang ang masasagot ko dyan. Ang masasagot ko lang dyan, kung ano yung mas simple at konti ang hammer, ang konti ang parts, yun ang konti rin ang masisira dahil konti ang parts. Pero sa mga major parts, ang importante. Sa mga kamukha nung slide, may mga slide kami na nakakrack. Meron kaming mga slide na nakakrack na mga striker. Okay, sa mga recoil spring, pareho lang naman din nasisira. Pero sa mga recoil spring, mas madaling masira yung recoil spring ng striker namin. Madaling masira. Kasi madaling palitan ng recoil spring ang mga ang mga dehammer eh. Yung mga ganito, madaling palitan. Okay, so yun. Yung meron kasing mga striker na special yung yung kanilang recoil spring, yung mga flat spring. Yun, medyo mahirap palitan. So, kinakailangan talaga original ang at mas madaling maputol yung flat sa napuputol yun. Ang dami ko kasi dito, hindi ko lang nakuha yung mga flat spring na naputol doon. So, at ang isa pa dyan ay kung paano mo inaalagaan yung baril. Yun ang importante. So, para sa akin, kung ikukumpara mo yung hammer at saka yung striker, kung alin ang madaling masira, mas maraming parts, mas maraming masisira. Mas konting parts, mas konti ang masisira. Pero pag sa tibay ang pag-uusapan, ako ay natitibayan sa dehammer. Mas matibay yung mga sa amin sa karanasan ko dito sa range, mas matibay yung kumbaga pagdating sa maintenance, mas madaling i-maintain yung mga dehammer. Kasi itong kamukha nitong mga striker, mahirap i-maintenance yan. Ang mga parts niyan, kalimitan, pag nasira, sobrang liliit, mahirap mong gawin ang mga parts niyan. So, yun ang ko dito. Pero, ang suma total dyan, parehong matibay yan. Nasa pag-aalaga yan. At sa aking experience, kagaya na sinabi ko sa inyo, mas matibay. Bagaman na komplikado ang pyesa ng mga dehammer, mas matibay yung mga namin. Sa mga baril namin sa mga baril namin dito, kung may baril kayo na ibang klase, ay hindi ko sakop yun. Basta yung experience namin dito. Yung experience ninyo yun, hindi ko kina-question yun. Kung matibay yung inyong striker, hindi ko yan kino-question. Dahil hindi ko naman alam ang brand yan. At kung ang pagkaalam ninyo ay mas matibay yan, pero sa akin, matibay yung mga brand namin. Yung brand namin hindi ko naman nilalahat. Dahil may mga pistol din naman na madaling masira Hindi naman pare-pareho yan Pag kumparahin mo yung mga pistol na dehammer, hindi din pare-pareho ang tibay niyan Pag kumparahin mo yung mga striker na na mga iba-ibang brand, hindi rin pare-pareho ang tibay niyan. So mahirap sagutin kung alin talaga. Pero sa experience namin dito, ilan yung aming mga striker dito? 3 yata o 4 na brand. Mas matitibay yung aming mga mga brand na mga hammer, mga dehammer. At bihira ang gumagarahe pa sa amin. Kumbaga, bihira pa yung talaga, yung disable na. So, yan lang masasagot ko dyan. At bahala na kayo kung anong experience ninyo. Basta yan ang experience ko yan.
dito sa aming range. At kung ano man ang experience ninyo at kung ano man ang, kasi may nagsasabi niyan, matibay yung baril nila. Ang tanong, ilang bala nang naiputok niyan? Kasi dito sa amin, ang mga baril dito torture. Hindi man dito yung minamahal-mahal. Yan, pag dumating ang mga customer at nakursunadahan yung baril niya, lalo kung bago yan, pipilahan yan. Walang pahinga yan. Hanggang 10 to 10. Alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Bukas ang aming range. So, 2 shift kami. So, ganun ang aming trabaho dito. Ang trabaho ng aming mga baril dito ay hindi yung pang shooting lang. Pang kasi ito, pang public. For rent. Kaya, yan ang masasabi ko. Na hindi natin pwedeng ipagkumpara kung walang brand na pinagpaparis tayo. May mga, masasabi ko, may mga hammer na madaling masira. Merong mga striker na madaling masira din. At may mga striker na matibay. May mga hammer na matibay. Pero suma total sa aking mga experience, kung pagbubuuhin natin, mas matibay yung aming mga hammer na baril. Kung kasama na yun yung pag-maintenance, madali kasing i-maintenance para sa akin ang mga baril na di-hammer. Madaling i-maintenance sa akin. Kumbaga, madali mo siyang ma-repair, madali mong i-maintenance. Kasi itong mga striker, kinakailangan may pampalit ka ng pyesa. Palit ka ng pyesa niyan. Kung wala kang pampalit ng pyesa, ang hirap i-repair. Totoo lang. Unang-una, yung striker pin yan, ang hirap gawin yan. Yung hammer, yung firing pin ng hammer, kabisado ko nang gawin yan sa lathe machine. Pero itong striker pin, ito, ikumpara ninyo itong dalawa na ito, ang hirap gawin ito. Ito, ang daling gawin. Torno lang, lathe machine lang ang katapat nito. Kaya pag naputol itong dulo na ito, ayun, ang hirap na. Ang hirap ng gawin sa buo na ito. Samantalang ito, ang daling gawin. So, yun lang ang masabi ko dyan. Hindi nga pare-pareho ang lahat ng baril. Ang lahat ng brand, hindi pare-pareho ang tibay. May matibay, may hindi matibay. Merong matibay ang piyesa na ganun. Mahina naman yung ibang brand, mahina naman yung piyesa na ganun. So, yun ang masagot ko dyan. At, in general, sa akin, kung ako inyong tatanungin, matibay yung aming mga di-hammer na baril. Mas matibay kumpara. Kasi mas marami nang gumaray sa amin ng mga striker. Maaring sa dami na rin ng mga customer dahil paboritong iputok ng customer. Dahil, siyempre, masusukat naman yan sa dami ng naiputok eh. Okay, so yun ang aking kasagutan dyan. At sana, kung ano man ang experience ninyo yan at ibahagi din ninyo para malaman natin kung kayo ay may striker na baril, kung anong nasira na dyan, o kung kayo ay may hammer na baril, kung anong madaling masira sa inyong mga pinalitan na ninyo, kung saan na ninyong nasira yan. Pero dito sa aming range, halos lahat ng pyesa nasisira, walang matibay dito. Okay, God bless us. Thank you very much. At shout out lang sa ating mga community spotlight. Basahin lang natin yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Jorandi Pilotero. Meron kang 47 engagement. Shout out kay Chocolate_Boy. Meron kang 34 engagement. Shout out kay Norman Paul. Kay Ming77. Meron kang 53 engagement. Shout out kay Don Rani. Meron kang 16 engagement. At shout out kay Rinaldo Arsenio. Meron kang 78 engagement. Shout out sa mga kababayan namin sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron na tayo dyan bagong Papa Burger. Matatagpuan ninyo doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Mura lamang ang burger dyan. Buy one, take one sa halagang 40 pesos. At marami pa kayong pagkain na pwede ninyong ma-order dyan at ipa-deliver. Bukas yan, 24/7. Kahit brown out, may generator. Thank you very much sa inyo. God bless us all.